mga kababayan, lumabas na yung katotohanan. Tama nga. Ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, hayaan natin na magsalita. Itong mga nakatira, yung mga naninirahan ngayon mga kababayan sa People's Bill, kung kaninong proyekto ba yan? O mga loyalistang vlogger ni Bangag. Mga walang hiya talaga kayo. Talagang mga sinungaling talaga kayo. Talagang mambobodol kayo, manang-mana kayo sa inyong amo. Kay Pangulong Marcos Bangag Jr., mambobodol. At saka yung isa ninyong amo, yung tagabigay sa inyo ng script, itong si Impactang Claire Castro, talagang mambubudol talaga kayo. O ito yung totoong balita mga kababayan, na itong People's Bill mga kababayan ay proyekto nga ng mga Duterte mga kababayan. Paano ang kinin ng mga Duterte? Sa kanila naman talaga. Ang nangaangkin mga kababayan, itong administrasyong ito na wala namang nagawang proyekto kung hindi pang-aangkin lang. Yan ang katotohanan. O ito na. Huwag na natin itong patagalin. Kahiya-hiya ito mga kababayan. Kasi mismong nakatira na doon. Presidente ng People's Bill mga kababayan. Ang siya na nagsalita ngayon. O ito na. Huwag na natin itong patagalin. Bisaya ito mga kababayan. Bahala na kayong umintindi. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Ngayong hapon, Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka mga benepisyaryo sa People's Bill sa Davao City nga pabahay program sa gobyerno ang miingon nga 2017 pa sila nagsugod og apply sa mong programa. Samtang Malacañang gibarugan nga proyekto kini sa kasamtangang administrasyon. Ayon sa balitang ito mga kababayan, ilan sa mga residente na nakatira sa People's Bill ay nagsalita na itong proyektong ito ay nagsimula nga ito noong 2017 pa. 2017 pa pala ito. Tapos si Impactang Claire Castro may dala pang kodigo mga kababayan. Ito, patuloy natin to. Ano yung report ni John D. Esteban? Usa si Maria sa mga nakapuyo sa People's Bill sa Barangay Riverside sa Kalinan, Davao City, ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa gobyerno. Nahimutang kini sa Barangay Riverside sa Kalinan, Davao City. Lakip siya sa first batch sa nakapuyo dinhi. Sumala niya tuig 2017 pa sila sa iyahang anak nga usa ka magtutudlo nagsugod og asikaso sa ilahang papeles aron makaabil sa mong programa. O yan mga kababayan, 2017 pa, inasikaso na ng isang residenteng ito yung kanilang mga papilis para nga sila ay makakuha ng isang unit doon mga kababayan. O paano 2017 pa sila nag-asikaso ng kanilang mga papilis kung ayon kay Atty. Castro, Impactang Claire Castro mga kababayan, na 2023 sinimulan ang proyektong ito. Anak ng siupaw talaga. Kahit anong gagawin yung pagsisinungaling, mabubuking at mabubuking kayo eh. Mas mabuti pa siguro magsabi lang kayo ng katotohanan. Kasi nakakahiya yan mga kababayan eh. Gagawa ka ng kasinungalingan, tapos bandang huli, mabubuking ka naman. Nakakahiya. Di ba? Kasi patuloy natin ito. Hirap ito, Bisaya, tapos i-translate ko sa Tagalog. Mahaba ito. Patuloy natin. Sa ako ang ma-remember, akong anak magyud ang nag-ano-ani diri 2017 pa. Basta katong siya, kanang kasagbutan pa ni wala gyud ko nag-expect nga gyud siya. Nga tinuod gyud siya kay sige dugay naman gud, imagine mo 2017 unya na hatag ni sa iya is 2024. Kay nung duman nga gibisita kini ni President Bongbong Marcos ni atong July 28. Si Vice President Sara Duterte daan ang maingon nga nasayod siya sa maong proyekto kay
Nagsugod kini netong mayor pa siya sa syudad. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita. Galing talaga ni VP Sara Duterte mga kababayan, ano? Ayon sa kanya, hayaan na natin yung mga nandoon. Yung mga tao na naninirahan doon ang magsalita. Kung kanino ba talaga. Yan yung ganong klaseng leader mga kababayan, hindi katulad ni Marcos. Proyekto ko yan! Tapos sasalagin naman itong Impactang Claire Castro. Oh, proyekto yan ni Pangulong Marcos. Ito yung mga papel. Ito yung patunay na itong proyektong ito ay nangyari nga sa panahon ng aking among mambubudol. O ito, patuloy natin ito. May tugtog na doon. O sige. Na ni BBM doon. Apan gibarugan sa Malacañang, proyekto kini sa kasamtangang administrasyon. Ayun o. Gani nagpakita si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro og mga dokumento aron pamatud-an ang baruganan sama sa development permit nga gi-issue matud pa ni adtong July 18, 2023. Building permit application nga giaprubahan ni adtong February 16, 2024 ug certificate of registration nga gi-issue ni adtong June 20, 2024. Panahon matud pa sa termino ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Bill sa Davao City. Parang ano lang mga kababayan, nakikita nyo ba yung mga barker? Yung sumisigaw? Yung sa parkingan ng mga jeep mga kababayan, parang barker lang ano. Ganon siya kung magsalita. Alam naman niya kung ano yung totoo mga kababayan. Pero pinipilit pa rin nila yung kanilang mga kasinungalingan. Akala nga siguro nila mga kababayan, ganon lang kabubo. Tayong mga Pilipino. Porkit magaganda yung inyong mga suot, maniniwala na lang kami sa inyo. Porkit abogada kayong impacta kayo, ay maniniwala na lang kami sa inyo. Sa inyong mga kasinungalingan. Huwag kami. Nabudol na kami nun. Hindi na sa ngayon. Ito patuloy pa natin ito mga kababayan. Sa post sa Social Housing Finance Corporation, gipahigayon ang groundbreaking sa People's Bill sa Kalina ni atong October 20, 2022. Sa maong hulagway, kauban ang mga lokal nga opisyal sa Davao City. Usa sa Kaya, Tec tambok Ocampo, mga sa kababayan. maong groundbreaking ceremony, si Ayan. Councilor Tec Ocampo. It's nangyari yung groundbreaking ng People's Village housing project at Barangay Riverside, Kalinan, Davao City noong October 20, 2022. Barely 4 months during my first term as City Councilor, and it's under the SHAPC, the Socialized Housing Finance Corporation during that time. So, yung sinasabi na project ito ni BBM, ewan ko kung paano nangyari yon kasi it's barely 4 months when he became president of the country. So mukhang imposible naman siguro na in that short period of time, nakaplano ka agad at naka-implement ng gano'n. No? Dugang ni Councilor Ocampo, As far as I can remember, nangyari ang mga planning and all nung panahon ni then Mayor and now Vice President Inday Sara Duterte during the incumbency of his father, former President Rodrigo Roa Duterte. wala pa'y pahayag ang Malacañang kalabot ni ini. Ang People's Bill kasamtangang dunay 2,600 units apan duna pa'y itukod Yun ano mga kababayan, mismong konselor na ng Davao City mga kababayan ang nagpatunay. Ang nagpapatunay mga kababayan na proyekto nga ito ni dating Mayor Sara Duterte mga kababayan na ngayon nga ay Vice President mga kababayan. Paano nga magkaroon ng proyekto kagad itong si Bangag mga kababayan kung 4 na buwan pa lang siya nakaupo. Nagkaroon na ng groundbreaking ceremony mga kababayan. Ang bilis naman.
magkaroon ng proyekto ito nga si Bangat. Tapos sa Davao pa talaga mga kababayan. Davao pa talaga. Davao pa talaga yung kagad-agad napili. Oy, impactang Claire Castro, ano na? Pag-isipan mong mabuti kung ano yung mga kasinungalingan mong isasalag sa mga nagsasabi na itong People's Bill ay hindi ninyo ito proyekto. Gumawa ka ng paraan para naman makalusot yung mga kasinungalingan. Lagi lang kayong nasusukol. Yun na, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Bernardo Benedicto ng Plaridel, Bulacan. Shoutout na rin tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berger Religious ng Pulang, Bulacan. Sa kanya mga apo, Coco Junior at kay Sagi. Shoutout na rin kay Rod TV. Excuse me, shoutout na rin kay Danilo Bunag. Ito sa may bandang baba. Shoutout kay Baykong Bandira. Shoutout kay Ma'am Edisa Borbe. Salot po kami sa inyo mga sir. Shoutout na rin sa 14 Brave Marine. 14 na lang sila kasi nayari yung 4 mga kababayan na silaw sa malaking halaga mga kababayan. Lo Salvador, shoutout na rin idol. Inaanap ko yung buzzers ko dito eh. Mayroon ako mga buzzers. Hindi na pumunta rito sa akin. Noon marami yun ah. Shoutout na rin kay Cesar Aliagas. Shoutout na rin kay Nelson Gatusang. Shoutout kay Pipi Bagukin. Shoutout kay Ives Federico. Kay Tsunam Mibulus. At kay Angela Cote. Dito lang muna. Habol natin si Jimalin Laktawan at once again, this is Surnity Dimo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.